bitayin ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kasong drug trafficking. Mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo nakabalik na sa Pilipinas mula sa China. Abo ni Ramon Credo naiuwi na sa Bacoor, Cavite. Pamilya Ordinario, ikinwento ang pighati ng makapili si Sally sa huling pagkakataon sa China ilang minuto bago siya bitayin. Mrs. ni Credo, hindi rin mapawi ang hinagpis. Pamilya ni Elizabeth Batain, nakiusap sa publiko na huwag husgahan ang kanilang mahal sa buhay. Malacanang, nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya. Gagawin daw ang lahat para matuldukan na ang paggamit ng mga sindikato sa mga Pinoy sa kalakalan ng iligal na droga. At ilang miyembro ng OPM magdaraos ng benefit concert para sa overseas Filipino workers. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ilang oras matapos bitayin ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kasong drug trafficking. Nakauwi na sa Pilipinas sa mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo mula sa China. Bagamat hindi na nagbigay ng pahayag, bakas sa kanila ang labis na pighati. Narito ang report ni JP Soriano. Matapos madali ng isang oras, dumating mag-alas 11 kagabi sa NAIA Terminal 1 ang China Southern Airlines Flight CZ377. Sakay ng eroplanong ito ang mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo, dalawa sa tatlong binitay sa China dahil sa kasong drug trafficking. Maya-maya pa, lumabas na ng eroplano ang mga magulang ni Sally na sina Edith at Peter Ordinario kasama mga kapatid ni Sally. Kasabay din nila ang ina at isa pang kaanak ni Ramon Credo. Hindi pa kasama ang labi ni Sally at maaring abutin pa raw ng 1 linggo bago ito maiuwi sa bansa. Di na nagpaunlak pa ng pahayag ang mga kaanak pero ayon sa kapatid ni Sally, ito na raw ang pinakamalungkot at madaling na bahagi ng kanilang buhay. Sa text message ng kapatid ni Sally sa GMA News, paglapag nila ay hinihiling nila na sana raw ay matupad ang huling hiling ni Sally na matulungan ng gobyerno ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Nagpasalamat din sila sa lahat ng nagdasal at tumulong. Sa tarmac ng airport, agad sumakay sa ilang sasakyan ang mga kaanak ni Sally at Ramon at agad tumuloy sa kanilang tirahan. Para sa unang balita, JP Soriano, reporting. Na naglalaman ng abo ni Ramon Credo nasa bahay na nila sa Bacoor, Cavite. Mula sa Bacoor, Cavite, may live report si Trisha Zafra. Trisha. Rhea, nakauwi na nga rito sa kanilang tahanan sa Bacoor, Cavite yung ina at kapatid ni Ramon Credo. At bitbit nga nila sa kanilang pag-uwi kagabi yung urn na naglalaman ng abo ng kanilang mahal sa buhay. Hatid gabi na kanina nang dumating dito sa kanilang tahanan sa Bacoor, Cavite ang ina at kapatid ni Ramon. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang ina ni Ramon at si Ginang Dolores Credo dahil sa labis na pagdadalamhati. Ayon sa kanyang kapatid, wala raw itong tigil sa kaiiyak at ayaw kumain. Kinumpirma rin niyang narito na ang abo ng kanyang pamangkin at pagdadasalan daw ito rito sa loob ng 9 na araw. Bukas daw ang kanilang panig kay Mrs. Credo, ang asawa ni Ramon, para maayos ang naging gusot sa kanilang mag-anak. Sa panayam kahapon, sinabi ni Mrs. Credo na sa pagpanaw ng mister, umaasa siyang matutuldukan na ang di pagkakasunduan ng pamilya niya at ni Ramon. So ito na nga, nangyari na nga. I'm sure ito na rin yung katapusan ng gulo. Alang-alang na rin sa bata at sana alam ko matutuwa si Chito. Saan man siya nandun, alam niya kasi malaki naging problema. Balak ng pamilya Credo na idemanda ang recruiter ni Ramon na siya raw dahilan kung bakit napahamak ang kanilang mahal sa buhay. Samantala, Rhea, nagpapahinga na sa mga oras na ito yung mga kaanak ni Ramon Credo at mamayang gabi ay sisimulan na nga nila ang kanilang padasal na inaasahang pupuntahan ng mga kaanak at kaibigan. At yan muna mga pinakahuling update mula rito. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Trisha Zafra. Nag-uulat live mula sa Bacoor, Cavite. Pamilya Ordinario nagpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanila sa panahon ng kanilang paginagpis. Mula sa Batasan Hills sa Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar. Sigan mga tinatayang pasado alas 12 ng hating gabi na makarating dito sa may barangay Batasan Hills ang pamilya Ordinario mula nga ng lumapag yung kanilang sinakay aeroplano sa may airport. Pagdating dito, Igan, ay nadama natin yung pait
yung matinding lungkot na pinagdadaanan ng pamilya. Agad silang pumasok sa tinitirahan na bahay ni Sol Ordinario, kapatid nga ni Sally. At dito sa loob ay nanatili sila ng ilang minuto. Hindi natin inakala na nagbibigay sila ng kahit anumang pahayag dahil nga sa pinagdadaanan nilang matinding lungkot. Pero makalipas ang ilang minuto, lumabas itong si Peter Ordinario, ama ni Sally, at nagpaunlak siya ng isang mailiit na press conference. Ikinento niya dito kung paano o gaano kasakit yung kanilang mga huling sandali sa pilang kanilang mahal sa buhay na si Sally, lalo pat hindi man lang daw alam ni Sally na nung araw ng yun na siya bibitayin. Narito ang pahayag ni Peter Ordinario. Nagulat nga po siya nung makita kami, bakit daw nandun kami lahat. At sabi niya, bakit andito kayo lahat? Mamamatay na ba ako? Sabihin niyo ang totoo, gumaganon siya. Hindi mapakali. Na lumuluhas siya. Hindi ka mamamatay, basta ako manalangin ka lang, huwag kang makalimot sa taas. Kasi nga po ayaw namin magbanggit, baka mamaya po ay baka kung anong gawin niya sa loob, lalo po mamumroblema kami. Kaya hindi na po kami nagbanggit. Basta inantay na lang po namin na naramdaman niya. Nung naramdaman na niya, wala na, talagang nag-aakapan na silang mag-iina, magkakapatid ng maigpit. Basta bilin niya, basta yung uuwi siya kahit patay. Igan, dalawang mahigpit na bilin na ni Sally. Ang una ay ihingi raw sa tulong ang pagpapaaral sa kanyang mga anak. Ang pangalawa naman ay kahit anong mangyari ay may uwi ang kanyang bangkay o mga labi sa kanilang probinsya sa Isabela. Sa mga sandali ito, Igan, ay nagpapahinga pa ang pamilya Ordinario dito nga sa bahay ni Sol Ordinario dito sa may Barangay Batasan Hills, Quezon City. At kagabi ay pinasalamatan nila yung mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, mga organisasyon na tumulong sa kanila at nag-alay ng dasal para nga sana maisalba ang buhay ni Sally Ordinario. Paglilinaw ng pamilya Ordinario, sa huli na rin sinabi ni Peter Ordinario, wala raw silang kinikimkim na sama ng loob sa gobyerno ng Pilipinas, maging sa gobyerno ng China. Pero ang pakiusap daw nila, sana raw ay mapanagot ang mga tunay na responsable sa sinasabing pagpupuslit ng droga. Igan? Maraming salamat, Oscar Oy, na nagulat po live mula sa Quezon City. Lumantad na rin sa media ang ilang kaanak ni Elizabeth Batain matapos ang ilang linggong pananahimik. Ayon sa kanyang biyanan at hipag, mabuting tao si Elizabeth kaya wag sana siyang husgahan. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Tulungan ang aking anak, ang aking mga apo. Ang pagkasakit. Ma'am, kasi kasabat na po sa pag-uusap. Sa pagbitay kay Elizabeth Batain, winakasan ng mga nagmamahal sa kanya ang kanilang matagal na pananahimik. Matapos babalita ang pumanaw na ang kanyang manugang, parang binagsakan ng langit si Aling Ninita. Gusto ko makita siyang buo. Ayaw ko nang susunugin kasi sa tagal ng kanyang pagkawala sa aming pamilya. Ngayon ko lang siya makikita. Para sa akin masakit kahit napakabait na bata yan. Wala man lang binibigay na konsumisyon sa biyanan. Ay bakit ngayon ay nangyari yan? Masakit sa amin. Ano pa man daw ang sabihin ng iba, maaalala nila si Elizabeth bilang mabuting asawa at ina. Ang lagi niyang hinihiling, yung pag-aaral ng mga anak niya, tsaka yung magkaroon ng permanenteng trabaho yung asawa niya. Nanahimik ang pamilya Batain dahil sa mahigpit na bilin ng tatlong kapatid ni Elizabeth na huwag magpa-interview. Pero gusto lang daw nilang linawin sa publiko na hindi masamang tao ang mahal nila sa buhay na binitay sa China. Sa mga kababayan ko po, napakadali pong humusga. Napakadali po. Di po ba mas maganda ipagdasal natin ng tao kesa husgahan natin siya agad? Ilan sa kanilang kapitbahay nakiramay rin nang mabalitaang natuloy ang pagbitay. Parang nahawa din po kasi kami. Kanya.
Saka yung mga anak niya, nakakaawa din. Ipinakita naman ng mayor ng Carmona sa GMA News ang sulat na ito mula kay Elizabeth na natanggap niya noong Pebrero 28. Sa kanyang sariling sulat kamay, may habilin si Elizabeth para sa kanyang asawa na isang construction worker. Ang